Okay, good morning. This is our continuation of the series on biblical history on the book of Genesis. So this is the series, biblical history. Okay, so we are in chapter 17. 17. Yes, kahapon is 16. Kahapon is 17. Today is 18. Patuloy. Okay, so we will be live on our Facebook. We'd like to welcome each one. Okay, so dito po tayo sa ating chapter 18, 1 to 15. So yan po yung ating talakay ngayong araw. Bago pa man yan ay nais ko munang mag-play ng isang song for our preparation to let's meditate upon this song. Dahil marami talagang tao ngayon na yes, maraming pera, mayaman, at minsan ay nakakalimutan ng Panginoon. Katulad po dito sa karanasan ng ating pag-aralan. Ngunit ganun pa man ay kahit siya'y mayaman, ay nakakaalala niya ang Panginoon. Pero may mga tao na hindi na nakakaalala sa Panginoon. So, just pakinggan lang po natin itong isang awitin na si Jesus lamang ang kasagutan. Madali lang. Naka-mute. Bakit may mga taong hindi makontento
kaibigan. Habang may panahon pa, kaibigan. Magandang umaga po mga kapatid. Kaya habang may panahon ay paglingkuran po natin ang Panginoon. Katulad po sa ginawa ni Abraham, na bagamat ang kayamanan ay nasa kanya, ngunit hindi niya po nakakalimutan ng Panginoon. He welcome even the strangers. Na kung saan ay dito po matatagpuan natin na ang Panginoon ay natutuwa at nagagalak sa mga taong katulad po ni Abraham, na kung saan ay pagkatapos he reaffirms his covenant to Abraham, ngayon ay mayroon pong hindi inaasahang bisita na dumating po sa tahanan ni Abraham. Okay? So bago po tayo manalangin, atin pong babasahin ng ating prayer thought. Sabi po rito, heavenly beings were witnesses of the scene as the faith of Abraham and the submission of Isaac were tested. The trial was far more severe than that which had been brought upon Adam. Compliance with the prohibition laid upon our first parents involved no suffering. But the command to Abraham demanded the most agonizing sacrifice. All heaven beheld with wonders and admiration of Abraham's unfaltering obedience. All heaven applauded his fidelity. Satan's accusations were shown to be false. God declared to his servant, "Now I know that thou fearest God, notwithstanding Satan's charges, seeing thou hast not withheld thy son, thy only son from me." God's covenant confirmed to Abraham by an oath before the intelligences of other worlds testified that obedience will be rewarded. Patriarchs and Prophets, page 155, paragraph 1. So sa umagang ito mga kapatid ay nakita po natin na God has tested Abraham. Bagamat nakita po natin yung roller coaster like his life, kung saan ay nandyan po yung mga di pagtalaga ng lubos o hindi pag-focus doon sa promise ng Panginoon, ay ganun pa man ang Panginoon po ay bumabangon o binabangon niya po sa Abraham. At dito po nga ay kahapon ay napag-aralan po natin kung paano binago ang kanyang pangalan, at ganun din po ang reaffirmation of God's promise that He will be the father of nations, na kung saan ay panganak po mula kay Sarah ang maging biyaya ng Panginoon, na ito po ang maging daluyan ng pagdami po ng lahi ni Abraham, na kung saan ay he will be the father of nations. Okay, so ito po yung ating bigyan pansin sa umagang ito. Bagamat yes, God has affirmed his covenant to Abraham, but yet there are tests that will come in the life of Abraham, na kung saan ay dito po napapatunayan na mayroon po siyang katatagan sa pamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon, na kanyang kilala, na bagamat hindi niya po nakilala ang bisita niya, ay dito po ay maalaman natin that he manifested ang tinatawag natin hospitality, na kung saan ay dito po ay pinagpala siya at maghanda siya para iligtas ang kanyang pamangkin doon sa Sodoma. Dahil bukas po, yan po yung ating talakayin, yung pag-intervene po ni Abraham doon sa Sodom and Gomorrah. So tayo po ay manalangin.
Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa umagang ito, sa muli kami po ay nagpapasalamat na kami po ay inyong ginising at ngayong umaga, Panginoon, ay nandito kami upang talakayin at tingnan ang buhay ni Abraham, na kung saan pagkatapos na he heard the reaffirmation of the covenant, may we also be experiencing like what Abraham had experienced. Na nais namin, Panginoon, na kayo po ang siyang mamayani sa aming buhay. Patuloy na kami po ay inyong patatagin sa aming pananampalataya upang sa ganun, Panginoon, ay maging daluyan din po kami ng pagpapala para sa iba. Ito po ay aming dalangin na kayo po ay makasama namin sa ilang mga sandali sa pag-aaral po namin dito sa biblical history. Ito ay aming inaasahan na mangyari po dahil lamang po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, now, dito na po tayo sa chapter 18. Okay, basahin po natin. Buksan natin ang ating Bible sa Genesis chapter 18, 1 to 5. Okay. Ito po ay patungkol sa kung saan ay Abraham invited the Lord and two others to a meal. 18:1 to 5. Ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham sa may punong ensina ni Mamre habang siya'y nakaupo ng kainitan ang araw sa pintuan ng tolda. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita ang tatlong lalaki na nakatayo na malapit sa kanya. Nang sila'y kanyang makita, tumakbo siya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumuko siya sa lupa. At sinabi, Panginoon ko, kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa inyong paningin, ay hinihiling ko sa inyo na huwag mong lampasan ang iyong lingkod. Hayaan mong dalhan ko kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa ilalim ng kahoy. Kukuha ako ng kaunting tinapay upang makapagpalakas sa inyo at pagkatapos ay magpatuloy na kayo yamang kayo'y pumarito sa inyong lingkod. Kaya't sinabi nila, gawin mo ang ayon sa iyong sinabi. Okay. So dito po ay makikita natin, it says that the Lord appeared to him, no? This is apparently happened in a short time after the events of the chapter 17, na kung saan ay God reaffirms His covenant, na kung saan ay binalik po ng Panginoon at pinaasa si Abraham na magkaroon po siya ng anak. Kaya nga po, binago ang kanyang pangalan na mula sa Abraham ay naging Abraham, na kung saan siya po ay maging hindi lamang father of many, but he becomes a father of many nations. At ganun din po si Sarah, ay mula sa Sarai na princess, ay she will be Sarah, because he will be a mother or pagpapala po ng Panginoon ay dadaloy po sa kanya dahil magkaroon po siya ng anak na pangalanan po nila na si Isaac. Ngayon ay in this part of the history ay mapapansin po natin na in Genesis chapter 17 verse 21, God said Sarah would give birth 1 year later. So ang edad po ni Abraham at that time is 99. So para bagang talagang napadapa si Abraham at kanyang pinuri ang Panginoon. Bagamat he laughed, siya to po tumawa dahil magkaanak pa kaya ako kasi matanda na siya. He is 99 years old at sinabi doon sa covenant na kung saan ay mangyayari after a year. So, he will be 100 years old at magkaroon po siya ng anak. So, at this time, she was not yet pregnant at the time nung nagpahayag po ang Panginoon kay Abraham.
And then, they could actually just believe na kung saan ay mangyari po, maganap yung sinabi ng Panginoon. Then the Lord appeared to him by the terebinth trees. Here again, the Lord came to Abraham. So makikita po natin na the Lord revealed himself kay Abraham. This is another presentation of Jesus in human form before his incarnation. Here among the three men visiting Abraham, we can assume that this was God in a person of Jesus Christ. Bakit po? Dahil sinabi rin po yan ng ating Panginoon na bago pa man nga po si Abraham ay nandyan na po siya. So, he appearing to Abraham before his incarnation and birth at Bethlehem. We assume this because of God the Father. It says, no one has seen God. Yan po yung mababasa natin sa John chapter 1 verse 18, na kung saan ay sinabi ng Panginoon na walang nakakita sa Diyos kahit isa. So, it is actually the Son of God that revealed himself to men. So the only begotten Son who is in the bosom of the Father, he has declared him. Yan po mababasa natin sa John 1:18. And no man has ever seen God in person of the Father. 1 Timothy chapter 6 verse 16. So dito po sa talatang ito ay mapapansin po natin at maliwanag na ang Panginoon po ay nagpahayag sa kanya o nagpakita na kung saan ito po ay after na ma-reaffirm po ang kanyang covenant na magkaroon nga ng anak si Abraham after 25 years. Imagine na tinawagan po si Abraham, maalala po natin ang chapter 12. Yung chapter 12 po ay doon po unang tinawag si Abraham at ang kanyang pangalan pa noon ay Abram, na kung saan ay sinabi sa kanya, umalis ka rito at patungo ka sa lupang pangako. Ang lupang pangako ay Canaan. At nagstay sila doon, okay, for how many years? And then after that, ay nagkaroon po ng gutom. Kaya nga po napabaling ang kanilang atensyon papunta ng Ehipto. At doon sa Ehipto ay yun na nga po ay nagkaroon ng problema dahil sinabi ni Abraham na ipakilala ang kanyang asawa na kapatid. Kaya ang nangyari po, kinonfront po siya ni Paraon na sana kung sinabi niya na kapatid o na asawa, hindi kapatid, ay hindi po nagkaroon ng sakuna doon sa Ehipto. Kaya pinalis po sila at bumalik doon sa lupang pangako na kung saan ay dala-dala niya ang kanyang pamangkin at doon ay nag-decide po siya na maghiwalay po si Abraham at si Lot. At sa halip na si Abraham po ang magkaroon ng prerogative to choose the land that God has promised, he let Lot to choose. And Lot actually nagpili po ng lupain sa Sodoma and Gomorrah. At nagkaroon nga po ng 12 years na pamamayani po ng mga Elamites. At nangyari nga po at nabihag itong si Lot. Kaya si Abraham bilang uncle ay niligtas niya si Lot. At yun na nga po nagpakita si Melchizedek at yun na nga po nagbigay siya ng ikapo. At nakita natin sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral na kung saan dito po ay nagkaroon muli ng reaffirmation ng covenant ng Panginoon. At dito po nagpahayag muli ang Panginoon, no? The terebinth trees of Mamre. This was a significant place for Abraham's life.
Abraham moved to Mamre when he came back into the promised land from Egypt and built an altar there. So doon po siya nakatirik. Hindi po doon sa Sikkim. Dahil noong galing po siya ng Haran, ay doon po siya sa Sikkim. Ngunit nagkaroon ng drought doon sa Canaan, kaya nga napunta siya ng Egypt. Pagkatapos noon na pinaalis po siya ng Paraon, pabalik ng Canaan, diyan po siya sa Mamre, na kung saan doon po siya nagpatayo ng altar sa Panginoon. And apparently stayed there sometime, that is in chapter 14, natin po ng pag-aralan. Abraham purchased a field and a cave at Mamre, using it for Sarai's burial later in the life of the history of Abraham in chapter 23, verses 17 to 19. Abraham himself was buried there as well, recorded in chapter 25, dito po sa ating pinag-aralan. And his Isaac or son Isaac was also buried there. Ito po yung mga significant place na kung saan ay binili po ni Abraham yan during that time, nung pagbalik po niya galing sa Ehipto. Behold, 3 men. Ito po ang nagpakita sa kanya, ang 3 tao na kung saan hindi niya kilala, but he is running. Tumakbo po siya upang isalubungin itong mga bisita na kung saan ay papunta po sa kanya. So though we don't know if Abraham immediately understood the identity of his visitors, he did honor the leader of these 3 as his superior, bowed himself to the ground. So ito po yung talagang makita po natin na sa kayamanan ni Abraham na kanyang natamo, lahat po ng ari-arian ay pagkatapos po actually ng covenant niya, ay mayroon pong sinabi ang Panginoon na lahat ng iyong nananas under your roof should be circumcised. Kaya po nagkaroon ng circumcision, that is actually pagtupad doon sa covenant ng Panginoon. Dahil ang hindi po makaranas ng circumcision ay hindi tunay na nakatanggap at nakaunawa ng covenant ng Panginoon. Kaya dito po ay mapapansin po natin that the Lord appeared to Abraham twice before he was born. Okay? So dito po ay na-record po yan, Genesis chapters 12, verse 7, and then 17 verse 1. We don't know if Jesus looked the same each time. So dito po ay nagpapahayag lang po ang Panginoon in a human form, but we know that kinilala po yun ni Abraham. So Abraham knew that it is God. Kaya nga po napatirapa siya, sumamba siya sa Panginoon. And Abraham simply knew who it was by some sort of intuition or spiritual knowledge, dahil mayroon po siyang kaugnayan sa ating Panginoon. He ran from the tent door to meet them according to his godliness and customs of that culture. Abraham enthusiastically offered the hospitality of his house to these travelers. So dito po nagpahayag siya kung paano po siya mag-welcome ng mga strangers in his house. No? Okay, now patuloy po tayo sa ating pagbabasa. Genesis chapter 18 verse 6 to 8. Welcome po sa ating mga kapatid. Sige po, sister. Si Abraham ay nagmadaling pumunta sa tolda ni Sarah at sinabi, "Dali, maganda ka ng 3 takal ng mainam na harina, masahin mo at gawing mga tinapay." At tumakbo si Abraham sa bakahan at kumuha ng isang bata at malusog na baka at ibinigay sa alipin na nagmamadaling inihanda ito. Kinuha niya ang mantikilya, gatas at ang bakang inihanda niya at inihain sa harapan nila. Siya'y tumayo sa tabi nila sa lilim ng punong kahoy samantalang sila'y kumakain. Okay, so dito po ay mapapansin natin na si Sarah and Abraham prepared a meal for their visitors. Na kung saan Abraham hurried into the tent na kanyang sinabihan si Sarah na maghanda. And then this is an urgent
welcome to the visitors. Abraham understood there was something special about these three visitors, mga kapatid, na kung saan ay dumating sa kanyang tahanan. And he ran to the herd, though Abraham and Sarah hurried to prepare this meal for their visitor. It still took considerable time to make and serve the food. The sense is that Abraham and Sarah themselves did this work. Sila mismo, mga kapatid, ang naghanda. So instead of commanding servants to do it for themselves. So ito po yung talagang may hospitality po sila. Pero dito po mapapansin natin na wag muna doon nating tuunan pansin yung paghanda niya ng baka, kung ano po yung ano ang palatuntunan po ng Panginoon patungkol diyan, dahil dito po sa kanyang tanggap sa mga visitors, it is actually a manifestation na kung saan ay ang Panginoon na kinikilala niya na nandyan po sa kanyang tahanan. Because as we have read in our prayer thought, ay heavenly beings may appear in a human form na kung saan ay diyan natin mapahayag ang ating pagkakilala sa Diyos. Na bagamat hindi natin sila kilala, but God would like to exercise that hospitality, mga kapatid. Okay? So this is a part of the history na kung saan ay mapapansin natin na itong lupain na kanyang tinitirikan sa ngayon ay pagkatapos na pagbalik niya galing ng Ehipto, binabalik talaga siya ng Panginoon, mga kapatid, sa lupang pangako. Na itong lupang pangakong ito ay the land of Canaan. Na kung saan ito rin po ang Canaan na maalala natin na Noah had curse. Canaan, the son of Ham. Na kung saan dito sa ating napag-aralan sa kasaysayan na bakit si Canaan ang nagkaroon ng curse, na kung ang ama ang siyang nagkaroon ng kasalanan. Kaya nagkaroon po ng curse because of there is actually a plan that God has set na kung saan itong land of Canaan will be the promised land for His people. So dito po natin ma-integrate yung mga prophetic events that had happened na nangyari din po sa Israel. Kaya pinapabalik po talaga sila sa lupang pangako, dahil itong lupang pangako na pinangalanan sa anak ni Ham na Canaan, na it was actually cursed. Dahil sabi po ni Noah na Canaan will be the servant of servants. So yun po yung curse na nangyari po sa anak ni Ham. Na kung saan itong lupang pangakong ito ay ito po yung mamanahin ng bayan ng Diyos. Okay? So ito po yung pangako ng Panginoon na siyang sentro, the center of the earth, na kung saan ay kaya tinawag po yung Middle East, na yung lupang pangako na yan. So that is the center of the earth. At dyan din po darating ang ating Panginoon. Kaya ito po yung connection. This is the interrelated subjects that even though we study biblical history, pero dito po napapahayag yung mga fondasyon ng ating pagkaalam po sa propesiya. Okay, patuloy po tayo sa verses 9 and 10. At sinabi nila sa kanya, "Nasaan si Sarah na iyong asawa?" At sinabi niya, "Naroon siya sa tolda." At sinabi ng isa, "Ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon, at si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki." Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. Hanggang ano po, brother? Hanggang saan Okay, po? hanggang 10 lang muna. Okay, so dito po ay hinanap si Sarah. Where is Sarah, your wife? Dito po mapapansin natin ang tawag na po ay Sarah. Dahil sa chapter 17 po ay binago po ang kanyang pangalan. Mula doon sa Sarai as princess, ngayon ay Sarah, because she will be the mother of a great nations that will come after her. So they called her according to her new name, given just a few weeks before na kung saan ay nakalipas.
So sinasabi po rito, I will certainly return to you according to the time of life. And behold, Sarah, your wife, shall have a son. So hindi lamang mga kapatid na itong mga bisita ay strangers na walang alam, kundi sila po ay nagpapahayag as heavenly messenger na kung saan ay in human form ay nagbisita kay Abraham na to confirm as well na hinanap nila si Sarah. Si Sarah naman ay nakaparinig. Kaya nga po, kung ating mapapansin ang reaksyon po ni Sarah dito ay napatawa po si Sarah dito, no? Sarah, your wife, shall have a son. Yun po, kasi ilan na po ang edad ni Abraham? He was 100 years old and Sarah is 90 years old. So paano po magkaanak? Parang imposible po, mga kapatid. Kaya natawa po ito si Sarah dito. So this promise of regeneration, return to you according to the time of life, was specifically made to Abraham, na kung saan ito po ay pangako ng Panginoon kay Abraham. Sarah also was miraculously regenerated dahil sa katandaan. Matanda na nga po para sa atin po ay talagang abnormal na po yun. Hindi na magkaanak, pero it is a miracle for Sarah to begat a son. But this promise was to Abraham. Ito pong mga promise na ito ay kay Abraham. Sarah, your wife, shall have a son. It seems that God dramatically repeated this promise mula doon sa chapter 12 na kung saan ay tinawagan po si Abraham na umalis doon sa idolatrous land na kung saan ay doon po siya nakatirik at tinawagan lang siya ng Panginoon sa gitna ng mga idolatrous people para ma-preserve po, mga kapatid, yung kanyang bayan. Okay, now, sabi po rito, like Abraham, we need to hear God's promise over and over again. Kaya itong mga pangako ng Panginoon ay paulit-ulit po na kung hindi pa po matupad yan sa ating generation, another generation, another year will come to pass that it will be fulfilled. Sabi nga po rito, it is a way God uses to encourage and develop our faith. Yun po, mga kapatid, sa mga kaparaanan ng Panginoon na minsan ay roller coaster po ang ating buhay, taas, pababa. Ganun po ang buhay ni Abraham. Kita niyo po, mga kapatid, na hindi rin po nakafocus. Mayroon po siyang redirection of his focus, na nung nagkaroon po ng drought or nagkaroon ng tigutom sa Kanaan, mapapansin natin, mga kapatid, tinawagan siya ng Panginoon, okay, tumira ka sa Kanaan at I will sustain you. Pero nung nagkaroon ng gutom, ay umalis. Ngunit pinabalik pa rin siya ng Panginoon, mga kapatid. So this is actually the life of human beings, that we have the tendency to fall, but yet God will raise us up. Katulad po sa inawit kahapon na maraming bisis na tayo'y madapa. Maraming bisis na tayo'y hinanap din ng Panginoon. So it is God's way na kung saan ay ma-develop po yung ating pananampalataya sa Kanya. We need to experience God. So then faith comes by hearing. Hearing the promises of the Lord. Romans 10:17. Kaya nga po kailangan na mayroon pong mensahero na magpapaalala po sa atin. Ano? So God sent a messenger sa pamagitan ng human form na si Abraham naman ay tuwang-tuwa na mayroong nagbisita sa kanya. And he acknowledged that it was not only a simple visitor, but it is a heavenly host that visited him to reaffirm the promise of the Lord na kung saan ay magkaroon po siya ng anak. Okay? Now, patuloy po tayo sa verses 11 to 12. Sina Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at lipas na sa panahon. Si Sarah ay hindi na dinadatnan ng tulad ng likas sa mga babae.
Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan? Okay, so dito po ang reaksyon ni Sarah sa promise ng Panginoon na kung saan itong isa sa mga visitor ay naghanap po sa kanya, saan ba yung asawa mo? Matutupad sa kanya na babalik ako dito. So ibig sabihin, there is a blessing. This is a heavenly host na kung saan ay nagpapahayag to confirm that the promise that was given to Abraham, kahit matanda na po sila, kaya nga po ito si Sarah ay talagang paano sa katandaan nito ay mayroon pa bang happiness na mangyari sa akin na magkaroon ako ng anak, dahil doon po ay nangyari po kasi na nung matanda napansin ni Sarah na para bagang hindi matupad yung pangako ng Panginoon. She proposed an alternative, a surrogate mother, na ipinagkaloob niya po si Hagar. At si Hagar po ay nabuntis, ngunit nagkaroon po ng hidwaan silang dalawa. Hindi pinapansin ni Sarah si Hagar at talagang pinaglupitan niya si Hagar. Kaya si Hagar naman ay tumakas, hindi nagpaalam. At doon ay napunta po siya sa wilderness at mayroon doong tuburan, the fountain. At doon nagpahayag ang Panginoon sa kanya. Sinabihan si Hagar, saan ka nanggaling? Saan ka pupunta? Ialam ng Panginoon, mga kapatid, na walang puntahan si Hagar dahil siya po ay katulong, mahirap, at malayo din po yung Egypt na kanyang babalikan dahil si Hagar ay galing po sa Egypt. Yun po ang nakuha nila noong napunta sila sa Egypt. Kaya itong si Hagar ay sinabihan ng Panginoon, bumalik ka. Bumalik ka sa iyong amo. At you need to be under her, under Sarah. Kaya nga po yun ang sinabi ni Hagar kay Sarah at Abraham, at tinanggap naman po, mga kapatid, hanggang lumaki po at nagkaanak si Hagar na pangalan ay Ismael. Ismael is what? God hears. Ang ibig sabihin ng pangalan ng Ismael ay ang Diyos ay nakarinig. So God also promised to Hagar that you will be the descendants. Magkaroon po ng maraming nasyon mula kay Ismael. Kaya itong Arab nations had come from Ismael. Yan po ang ating napag-aralan dito sa ating serye. Okay. Even accounting for their long lives, Abraham lived to be 175 and Sarah 127. They both were past middle age. It would take a miracle of God for them to have literal children through normal means. So therefore, dito po ay talagang natawa. Sarah laughed. Significantly, this is what Sarah and Abraham most wanted all of their lives, to have a child of their own. Yet they found it hard to believe God's promise when He said He would grant it to them. So it is strangely characteristic of us to believe God's promise for long time, enduring through much discouragement along the way. Minsan, mga kapatid, ay yan din po sa long delay na mga promises ng Panginoon sa atin. He had promised us that He will not hurt us, but yet we experience hurtings, discouragement, frustrations, and yet the Bible says, here are the patience of the saints. Ang pagpasensya. Ito po ang kinakailangan. Ganon din pong naranasan ni Abraham, mga kapatid. So, we found here that there is almost doubt. Dahil nandun po yung pagtawa, parang hindi ka maniwala na magkakaanak pa. So we are grateful that He is greater than our doubts. Na God actually talks
He speaks in our doubts that we need to have faith and trust in Him. Yan po yung nais ng Panginoon nating maranasan, na He wants us to believe and trust in Him, that even in our own understanding, it's impossible. But there's nothing impossible before God, mga kapatid. No? After I have grown old, sabi nga po niya, shall I have pleasure? Sarah laughed within herself at the promise. She could not believe God would literally grant this child as the result of normal sexual relationship. It may be even after dramatic promises in Genesis chapter 17, Abraham and Sarah found some way to spiritualize God's promise, making it mean something other than what God intended. Here, God made it plain. Abraham and Sarah would have normal sexual relationship and produce a baby. So that is actually the confirmation that God had given to Abraham and Sarah, na kung saan bagamat imposible sa tao, there is nothing impossible in the Lord, mga kapatid. Okay, the last part of this morning study, verses 13 to 15. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit lumawas si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak kahit matanda na ako? Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo sa tamang panahon at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Subalit nagkaila si Sarah na sinabi, hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot. Ngunit sinabi ng Panginoon, hindi, ikaw ay talagang tumawa. Okay, so parang tinatanggi pa na tumawa, ano, kasi human tendency, mga kapatid, na hindi talaga parang imposible, kaya matatawa ka sa mga pangyayari na parang imposible, but God says, yes, you laughed. Pero dahil sa takot ni Sarah, ay sinabi niya, hindi, Panginoon. So that's actually a reaction of human being, that there are sometimes impossible events that may happen, that we don't believe, but we just laugh and say to ourselves, wow, God, you are the wonderful God, a great God, who even the impossible things are happening. So why did Sarah laugh? God heard Sarah laughed, even though she laughed within herself. The sense was, her laugh could not be heard normally, but God heard it nevertheless. There was nothing hidden before the Lord, mga kapatid. Yan po ang mga leksyon dito sa ating mga pinag-aralan po sa biblical history. That is a foundation of the prophetic events that may happen in later. Because this experience may also happen to you. Di po ba, mga kapatid? We might live very differently if we remember that God hears and knows everything we think and say. So sa lahat po ng mga kapatid na God hears and also He sees. Kaya nga po yung lugar na kung saan ay na-met ni Hagar ang Panginoon, na sinabihan po siya na bumalik ka sa iyong amo. And she said, okay, this place will be named El Roi. El Roi means God sees. Nakita ng Panginoon ang kanyang kalagayan. She was in affliction because of the contentions that happened between Sarah and Hagar. Yun po yung nakikita natin dito sa kasaysayan. At the appointed time, I will return to you. Mayroong appointed time ang Panginoon, mga kapatid. If you notice that God had not confirmed or had not fulfilled His promise now, tomorrow may happen. May appointed po ang Panginoon, mga kapatid. When Sarah laughed and God twice given promise, we might think God would take the promise away. Para bagang isipin natin baka mawala yung promise ng Panginoon. So instead, God responded by dealing with her sin of unbelief, not by taking away the promise. Kung minsan, mga kapatid, ay masabi natin baka ang Panginoon ay
hindi magbibigay sa atin ito dahil nagkamali ako, nagkasala ako. Mga kapatid, there are times na, yes, mayroon tayong unbelief. But yet, God will took the initiative to raise us up. Babangunin po tayo ng Panginoon, mga kapatid. God is a God of His desire, His will. Kung ano po ang kanyang nasabi, yun na po, mga kapatid. If we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Kaya ito, mga kapatid, ay makikita natin na ang Panginoon po ay hindi po nagbabago, no? Okay, is there anything too hard for the Lord? Walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. God can do anything, even those impossible things. God would demonstrate through Abraham and Sarah that there is nothing too hard for the Lord, and that God can even triumph over the weak faith of His people. Kaya, mga kapatid, yung ating mga problema, malaki man yan, maliit, lahat yan ay may solusyon. Just let God works in us. Hard is the same word or Hebrew word for wonderful. Isaiah chapter 9 verse 6 says there that there is a promise of His Messiah, and His name will be called Wonderful. Jesus is our wonderful one, and He isn't too hard or wonderful for God to give unto us. The Lord said to Abraham significantly, God dealt with Abraham's doubt or about this, not Sarah herself, because Abraham was the head of his family. God promised that it would happen and at the appointed time. So ang Panginoon po ay magtutupad ng kanyang pangako sa kanyang bayan. So in these last days, mga kapatid, if there are prophecies that sometimes we feel that, Panginoon, ito na nga po yung mga palatandaan. When? Tatanda na yata ako. Hindi na yata ako makaabot doon sa 144,000. But God has promised, mga kapatid, na walang imposible po sa Kanya. There is no impossible things that may happen to her, to all of us, mga kapatid. Na kung saan dito po sa ating pinag-aralan, chapter 18, 1 to 15. This is part 1 actually, mga kapatid. Tomorrow, we will continue on to end this chapter, and then we will go through with chapter 19 next week. Okay? So dito po ay pinakita po ni Abraham ang kanyang hospitable spirit, na kung saan ay tinanggap niya po ang kanyang bisita bagamat stranger, pero kinilala niya po na it is in the form of human, but it is an heavenly host na kanyang tinanggap sa kanyang tahanan. And there was a promise, there is a confirmation ng mga nais ng Panginoon na mangyayari sa ating buhay. Any reaction po, mga kapatid, sa ating pinag-aralan ngayong umaga? If you have any reaction to this study, you can have your reaction. Yes, sister? Brother, literal po ba yung 3 men na nakita nila? Yung ano yan? Yung 3 men po, yung 3 lalaki po, literal po ba yun or sila lang po yung nakakakita nun? Or ano Okay. talaga sila? Yes, yeah, it's a literal human form, ano? Dahil naganda nga po sila ng pagkain, ano? At ating mapapansin po yan sa ating, we will take consideration that tomorrow. Tingnan po natin kung ano po ang application niyan sa ating spiritual life, because naganda po sila ng pagkain doon. At tingnan po natin sa spirit of prophecy, because there are things that we need to understand sa mga pangyayaring ito, na kung saan ay God actually revealed to humans in a human form, na kung saan hindi natin naakala na ang Panginoon pala ay nandyan sa taong yan. So, God uses human instrumentalities na kung saan to reveal Himself, na kung saan kung paano po tayo mag-react or kung
paano po ba tayo tumanggap sa taong hindi natin kilala. So this is where our spiritual life will be tested, mga kapatid. So dito po yung pinagpakita na we are Christ-like in character. Okay? So yan literally po na nagpakita because Abraham saw and then he ran to approach them, to welcome them. So it is a human form, it is a literal na nangyari po, hindi lamang na vision, but it is a literal encounter with God's holy host. Ibig sabihin, mga kapatid, yun po yung pagpapahayag ng Panginoon na kung saan in human form ay God confirms the promise. Okay? Any more? Good morning po. Good morning po, sister. Yun pong pumunta po si Lord Jesus kay Abraham before mag-reincarnate siya. Apo. Wala pong imposible si Diyos, pero pwede po bang mas malalim pa dito? Dahil si Abraham po ay, sinabi ni Lord, bago pa si Abraham, ay siya na. Yes po. Ay ako na nga, sabi po niya. Ngayon po ay panahon po ito na nagkatawang tao na si Lord, at ngayon ay nagkatawang tao, pumunta siya kay Abraham. Hindi ko po alam kung saan nanggaling yung ideyang iyon. Pwede pong maging malalim na kapahayagan para po wala pong doubt na pumasok sa isip ko. Salamat. Okay. Maraming salamat, Sister Susana. No? Yes, in John chapter 1 verse 18, sinasabi po roon na no one have seen the Father except the Son. Okay? So, dito po ay kinilala ni Abraham na tinawag niyang Panginoon, Lord. And it says here that one of these visitor asked, "Where is your wife, Sarah?" Babalik ako. Ibig sabihin, there is a significant information na kung saan ay babalik itong isang bisita nila na we have not actually, we will consider that when Sarah bear a child, Isaac, ay talagang yun po yung fulfillment because the word of the Lord, pag sinabi po ng Panginoon, sabi po sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Once the Lord said, it will happen. So it is actually the Word that was declared that it will be an event that will happen because God is faithful to His promises. And then, makikita po natin na God, the Word, became flesh. Okay? And that is actually when Christ was born, okay, as a flesh, that is actually the significant event na kung saan ay mangyari at parang imposible sa tao but it happens. So in this point of time, when Abraham saw that there are visitors, that he believed that it is God, then we cannot escape the idea that it was one of them is Jesus. Because Jesus himself says in John chapter 8, verse 58, before Abraham was, I am. So, dito po sa Old Testament ay nagpapahayag po ang Panginoon na this is the pre-existence of Christ before He was born. He is the Son of God. Okay? Son of God, and when He became flesh, He is the Son of Man. Son of Man in the sense that He is flesh. Pero before His incarnation or before His birth in Bethlehem, He was the Son of God. Kaya yun po yung the presence of God even in the creation. Sa ating po na pag-aralan na let us make man. So God can reveal Himself to men. Kaya sa akin po, walang duda po ako na kung saan ay it was Jesus
and he leads these three strangers na dumating po kay Abraham. Okay? Salamat po. Okay, so any more? Okay, so to close our study today, I'd like to thank you for those who are following our Facebook, those who are commenting on the comment section. Maraming salamat po sa inyo. God bless you po. Bagamat hindi po natin mabanggit ng lahat ninyong pangalan, but I believe that God will bless you. Okay, any more? Sister Nefa, you raise your hand. Sige po. Good morning po to everyone. Well, na-chat ko po sa ating chat box. Sorry kasi yung akin pong signal is very slow. So, basahin ko lang po yung aking dito po sa chat box. Well, kasi despite of Abraham roller coaster form of life, despite of his flaws, one of the main qualities of Abraham was his submission to God. Kasi nakita po natin kung paano nag-submit din si Abraham sa Panginoon. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga naging pagkakamali, but still, pinili niya yung kanyang pag-submit sa Panginoon sapagkat nandun ang kanyang matibay na pananampalataya na ang panukala ng Panginoon ay higit, nakakahigit. Kaya kumbaga ang alam niya ng pangako, ang providence at ang covenant ng Panginoon sa kanya ay tapat at ano bang magandang termino dito, yung tapat po talagang Panginoon. Kaya yun po yung isa sa atin na dapat na matutunan din po natin na hindi po tayo dapat manahan sa ating sariling mga gawa, kundi tayo po talaga laging magsasubmit sa Panginoon. Sabi po, ang akin po dito is despite of Abraham's roller coaster form of life, despite of his flaws, one of the main qualities of Abraham was his submission to God's will because of his faith that God will never forsake him and God's promise and providence will be better above else. All the experiences of Abraham's with God were characterized by this submission. So yun Amen. po yung nakita kong magandang karakter po ni Abraham na dapat po nating matutunan. Amen. Maraming salamat, Sister Nefa. And for those who are following our Facebook, you can also comment, brethren, and share to our brothers and sisters in a church, our Seventh-day Adventist members who are eager to know the biblical history and the book of Genesis. This is a series of studies that we can glean some of the principles and how to face life. And we will continue on with our study tomorrow. Okay? The part 2 of chapter 18. Okay? Thank you so much. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po muli nagpapasalamat sa inyo dahil sa binigyan niyo po kami ng karunungan na amin pong natutunan na ang aming pagsumiter o pagsubmit ng aming sarili sa inyo ay isang kapahayagan na kami po ay nakakilala sa inyo. At kayo po ay nangusap sa aming mga puso, kaya nga po ay nagkaroon ng karampatang kalakasan at tibay ng loob na we can declare and have life of faith na kung saan kayo po ang siyang pinanggalingan ng aming lakas, kayo po ang siyang aming pag-asa, kayo po ang siyang solusyon sa aming mga pagdududa, kayo po ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan sa aming mga kahinaan, kayo po ang nagbibigay sa amin ng tibay ng loob sa aming mga nanghihinang mga kalooban, Panginoon. Kaya't amin pong inasahan na patuloy po kayong mangusap sa amin upang kayo po ang siyang manahan, mamuhay at makikita ng aming kapwa na kayo po ang siyang maluwalhati, hindi po ang aming sarili. Ito po ay aming dalangin na matanggap dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po mga kapatid at gandang araw po sa inyong lahat. Amen po, brother. Pakinggan nyo lang po ang music habang patapos po tayo. Maraming salamat. Thank you po, Brother Glenn.
Hindi pa kontento. Minsan may mga taong hindi kontento, ano? Kaya ang sikat Membrad. Yes. Maraming salamat po. pinag-ani pangyarihan. Hindi alintana. Buhay nila ay may gana. Pansamantala lamang ang ating buhay. Ngunit ang Panginoon may pangako bawat isa sa atin. Lahat ng mga kayamanan, may iwanan din yan. Ilipas ang araw, pagpapunta sa kawalan. Huwag mo na hayaan na ikaw ay maiwanan. Huwag po tayong papayag na maiwan tayo mga kapatid. Sige, Patuloy lang po. ay kasagutan. Siya po ang kasagutan sa ating mga problema. Ang kailangan Siya po ang ating kailangan, hindi pera. Ano po? siya at paglingkuran. Ang hanapin natin yung Diyos na nagbibigay. Hindi yung mga bagay na nasa sanglibutan. Because if we have Christ, ay ipagkaloob mo ng lahat ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Maraming mga tao, mga kapatid, mayaman nga po. Pero walang Kristo. Yes, lahat po ay may ganan talaga mga kapatid. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na sumusubaybay po sa ating serye sa Biblical History. At salamat po sa mga kapatiran from the Philippines and other countries as well. There are Filipinos who are following us in Australia, in USA, mga kapatid natin, mga Seventh Adventists. We are thankful that you are here with us. Maraming salamat po mga kapatid. Just share our video that others may also be benefited by the lessons. At mamayang gabi po ay meron din pong worship ang Pasita Group. So you are also invited in our groups. We have the question and answer portion of the studies. So maraming salamat po mga kapatid, and God bless you. Share, comment, and like our video. May God bless you. Goodbye. Maraming salamat po, Sister Nympha, Sister Veronica, Sister Susan, and Mako brethren, and Brother Art King. God bless you all.